Okay. So napa-vlog tayo ngayon, no? Kasi nabalitaan malapit ng Pasko, pero ito yung balita na hindi natin magugustuhan. Meron na namang isang sundalo ang nasawi dahil dito sa mga bakbakan sa CPP-NPA. Ngayon, nung nakita ko ang pahayag ni Vice President Inday Sara Duterte, na naaawa ako kay VP Sara dahil dati niya na itong pinahayag sa ating Pangulong Bongbong Marcos nung sinabi niya na wag na tayong mag-negotiate ng peace talk sa kanila dahil tratrahido rin tayo dyan. Tingnan mo anong nangyari ngayon. Trinahidor tayo. Kawawa itong si Sergeant Jarnel, no? Tama ba yung pagkasabi ko, no? Ramilano, Sergeant Jarnel Ramilano. Ha? Ngayong balita lang itong kumakalat ngayon, nag-trending ito ngayon sa social media. Nasawi ang kanyang buhay. Kabago-bago lang nagpahayag si VP Sara tungkol dito. Ngayon nangyari na naman. Okay? Ayaw nyo kasing maniwala. Pinagsabihan na kayo. Ha? Kayong mga vloggers dyan na wala kayong hiya. Binabatikos nyo pa si VP Sara. Binabatikos nyo pa. Dahil sabi nyo, kinontra niya si PBBM. Dahil dyan sa peace negotiation na yan, dahil sa amnesty na yan, nananawagan lang naman si VP Sara eh. Humiling lang siya kay PBBM. O ngayon, nagresulta na. Anong nangyari? Anong sasabihin nyo dyan sa sundalo na yang nasawi ng buhay dahil sa bakbakan yan sa CPP? Kayong mga vloggers kayo na bumabatikos ni VP Sara, ano ngayon ang sasabihin nyo? Si VP Sara pa nga ngayon ang unang gumawa ng video, nakikiramay sa pamilya, sa sundalo na yan, sa nangyari na yan. Nagmamakaawa na si VP Sara dyan. Ipapakita ko yung whole video na ano yung sinabi ni VP Sara tungkol dito sa sundalo na si Sergeant Jarnel Ramilano, kung anong nangyari sa kanya. Ipapakita ko sa inyo. Okay? Pero bago ko ipapakita yan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Like and share na lahat. Thank you. And also guys, i-subscribe, i-follow itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, follow and subscribe na kayong lahat para always kayong ma-notify dyan sa aking balita. Okay? So, panoorin natin itong video, mensahe ni VP Sara tungkol sa issue na ito, tungkol sa sundalo na si Sergeant Jarnel Ramilano, no? Nakikiramay tayo sa kanyang pamilya. Okay? Mga kababayan, ladies and gentlemen, Assalamualaikum, madayaw, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Taos-puso nating kinikilala at binibigyan ng parangal ang katapangan, kabayanihan at paglilingkod ni Sergeant Jarnel Ramilano. Nasawi si Sergeant Ramilano nito lamang December 17 sa Balayan, Batangas, habang nakikipaglaban sa teroristang New People's Army, ang armadong puwersa ng Communist Party of the Philippines. Si Sergeant Ramilano ay isa lamang sa mga biktima ng karumal-dumal na gawain ng mga teroristang CPP-NPA at NDFP. Kabilang ang kanyang pamilya sa mga libo-libong pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Noong 2018, hindi ko makakalimutan ang tanong sa akin ng ina ng isang sundalong si First Lieutenant Jaren Reliota, isa sa mga pumanaw dahil sa pakikipaglaban sa NPA sa pinakamamahal kong lungsod ng Davao. Paulit-ulit na sumasagi sa aking isipan ang tanong ng ina ni Jaren na nagsasabing, Inday Sara, ilang anak pa ba namin ang mamamatay dahil sa mga teroristang NPA?
Marami pang Sergeant Remeliano at First Lieutenant Relota ang magbubuwis ng buhay kung ipagsasawalang bahala natin ang traidor, mapanlinlang at marahas na kalabang CPP, NPA at NDFP. Maraming kabataan din ang hindi makakapagtapos ng pag-aaral kung hahayaan natin silang mabiktima ng mga grupong ito upang gawing armadong terorista. Mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na ang tanging layunin ng CPP, NPA at NDFP ay sirain ang pundasyon ng ating demokrasya, pabagsakin ang mga institusyon ng pamahalaan at kaladkarin tayo sa kahirapan, kaguluhan at kawalan ng hustisya. Dili na kita magpatunto sa mga terorista nga sa dugay nga panahon na himong babag aron atong masinapi ang pamuyo nga malinawon o matagamtaman ang mga kalambuan sa atong mga komunidad. Para naman po sa mga magulang, asawa, anak at buong pamilya ni Sergeant Jernel Remeliano, nakikidalamhati po ako sa inyo at saludo po ako sa serbisyong ipinamalas ni Jernel sa ating mahal na Pilipinas. Mananatili siya sa puso at isipan ng bawat Pilipino at ang kanyang katapangan at pagmamahal sa bansa ay magsisilbing inspirasyon ng bawat isa sa amin upang mas mapabuti pa ang paglilingkod sa bayan. Syukran. Okay. So ayan ha. Grabe. Sa unang-una, saludo ako sa iyo, VP Sara. Saludo ako kasi grabe ang iyong pagmamahal ng ating mga sundalo. At sa mga sundalo dyan, no, nakikiramay kami sa inyong lahat at saludong-saludo kami sa inyong ginagawa. Maraming salamat sa inyong ginawa, sa inyong bravery sa ginawa nyo sa bansang Pilipinas. Ngayon pa man, nangyari na ito, una nang sinabi ni Vice President Inday Sara Duterte na itong grupong ito ay mga trahidor ito. Masakit man isipin, pero hindi pinakinggan ang hiling ni Vice President Inday Sara Duterte. Mr. President Bongbong Marcos, mas pinakinggan nyo pa ang ibang tao na dahil sa kanilang sariling ambisyon nasisira itong mga relasyon ng ilan nating mga politika. Especially yung unit team na yan, nasisira na, nagiba na. Ha? Maraming beses ka na mas pinakinggan mo pa si Martin Romualdez. Mag-real talk na tayo dito. Mas pinakinggan mo pa si Martin Romualdez kaysa ni Vice VP Sara Inday Duterte. Itong mga vloggers na ito, ha, na lagi nilang pinupuna itong si VP Sara, na dapat raw si VP Sara susunod kung ano yung desisyon ni Presidente Bongbong Marcos. Ang nagsabi niya na si Mike Abe, dahil siya raw ay gabinete, si Vice President Sara. Gabinete ka, dapat raw na sumunod sa mga ano yung desisyon ng gobyerno. Ano, ikaw Mike Abe, anong masasabi ko sa inyo ngayon? May nasawi na sundalo. Humiling na si VP Sara. She is against the peace negotiation and that amnesty na isinusulong ng gobyerno natin. Dati na yang ginawa ng mga ibang presidente, pero anong nangyari? Trinahidor tayo. Kayong mga vloggers like Mike Abe, mga newscaster kayo dati, alam nyo yan, yung history na yan. Dahil sa pag-idolo nyo dyan sa kay PBBM, ha? Kahit mali, ipinagtanggol nyo, hindi kayo tunay na tumutulong sa taong bayan. Si VP Sara, kahit alam niyang ikasisira ng relasyon ito sa ibang tao, ikasisira ito sa relasyon niya kay PBBM, nagprangka siya na ayaw namin yan ng peace talks na yan dahil tratrahido rin tayo. So anong nangyari? Nangyari na nga ang hindi natin dapat inaasahan. Kayong mga vloggers ngayon na bumabatikos kay VP Sara, sige nga, magsigaw nga kayo, mag-ingay nga kayo.
Binabatikos nyo pa si VP Sara? Bakit hindi siya sumunod sa desisyon ni PBBM tungkol dyan sa peace negotiation, tungkol dyan sa amnesty na isinusulong nila? Si VP Sara has been there already. Nangyari na yan sa kanya. Nabiktima na sila dati dyan sa Davao. Ayaw nyong makinig. Ayaw nyong makinig. Ayaw nyong makinig. Kayong mga vloggers, kayong mga wala sa hulog. Oh. Tambalos-los, Martin Romualdez. Sige nga, tulungan mo nga yung mga sundalo dyan. Puros ka charter change. Puros ka ICC. Puros ka pa-investigate sa SMNI. Kawawa yung mga sundalo natin. Ako pa sa iyo, isulong mo na wag nang mag-peace negotiate amnesty dyan. Kasi walang maitulong yan. Kasi gagamitin lang nila ang peace talks. Itong mga amnesty na ito, itong mga magpakaibigan tayo sa kanila, negotiation, gagamitin lang nila ito para lumakas sila ulit. Yan ang katotohanan. Nangyari na ito dati na mga nagdaang presidente. Ayaw nyong maniwala. Ang tigas kasi ng ulo ninyo. Taong bayan na ang nananawagan dyan. Sinong nagsuffer? Ang ating mga kasundaluhan. Kawawang kawawa sila. May mga pamilya yan. Paskong Pasko. Nasawi ang buhay ni Sergeant Jarnel Ramelano. Nakikiramay tayo sa pamilya. Si Duterte dati, former President Duterte, yung mismong mga sundalong mga nasawi, pinuntahan yan lahat ni FPRRD. Tinulungan niya ni Bongo. Binigyan ng cellphone ni Bongo yung mga sundalong nasawi. Yung mga pamilya binigyan ng cellphone, linagyan ng contact ni Sir Bongo. Anytime na gusto nyong humingi ng tulong, tawagan nyo lang kami. Ganyan sila dati. Ngayon, administrasyon ni PBBM, ano bang action na ginagawa nyo ngayon dito sa mga pangyayaring ito? Sige nga. Kawawang kawawa ang sundalo natin. Ano ngayon? Batikusin nyo pa si VP Sara. Kontrahin nyo pa si VP Sara. Grabe, sobrang budol na budol ako dito sa nangyari. Budol na budol talaga tayo ni PBBM. Hindi kita ipagtatanggol, Mr. President. Wala na. Ubos na talaga ang pasensya ng mga Duterte supporters. Sinuportahan ka namin during the election because we believe you will continue the legacy, the works of our former President Duterte. Pero anong nangyari? Binudol nyo kami lahat. Sorry to say. So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react. At babasahin natin inyong mga komento. Like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. And subscribe, follow Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, see you in my next video. Mabuhay ang Pilipinas.